araw na ito, bago tayo magsimula sa ating talakayan, ay tumulong ating food for the soul and food for the spirit na nung nakita ko, sabi ko, ganda. Ito, ma-realize natin yung mga pagkakamali. Okay, sa buhay. Nasaan na ba yun? Ito ay kwentong punong-puno ng aral, mga kaibigan. Walang iiyak, ha? Walang iyakan. Walang iyakan. Sabi ko dito sa ating pambungad, mga kaibigan, sa ating food for the soul and food for the spirit. Okay, hindi ko masimulan dahil dami nagme-message at Makate. Kaya pasensya na kayo at naka-ano muna ako ngayon. Ito, Darlene, ha? Ito na yung kwento. Mayroon nung dalawang matandang mag-asawa at marami silang anak. At puro lalaki na at meron na rin kanya-kanyang pamilya, Darlene. Pagkaraan ng maikling panahon, ay namatay po ang matandang babae. At sa sitwasyong ito ay kinakailangan ng matandang lalaki na tumiraho sa isa sa kanyang mga anak upang mayroon siyang kasama at mayroong mag-aalaga sa kanya. Ang nangyari po ay kinuha siya ng kanyang panganay na anak at pinatira sa kanilang bahay kasama ng kanyang pamilya. At dito sa malaking bahay ng kanyang anak ay nagsimula ang kanyang katandaan. Yan. Ang ginagawa ho niya, kayo nga po, lakad ng lakad, ikot ng ikot sa bahay, hindi po mapakali. Lahat dito, tinatanong kung ano yung mga kikita niya. Tanong ng tanong. Siyempre, sa katandaan, medyo may kakulitan na partner, di ba? Hindi rin naman makalabas mag-isa. Correct. Dahil po sa ganitong sitwasyon, naisipan po ng kanyang anak na doon siya ilipat, partner. At manatili na lamang sa kwarto ng kanilang driver, which is nasa gilid po ng kanilang bahay. At pinalipat po ng kwarto naman ang driver ng kanyang anak. Dahil doon, hindi naman ho nakipagtalo ang matandang lalaki. Dahil alam niya, Dailin, kung bakit siya pinalipat ng kwarto ng kanyang panganay na anak. Dumaan ang panahon at minsan ay dinadalaw siya ng kanyang anak. Nung una, isang beses sa isang araw, hanggang naging isang beses sa isang linggo, hanggang minsan ay isang beses na lamang po sa isang buwan. Can you imagine, ladies and gentlemen, no? Nasa tahanan mo, umabot ka sa once a week para puntahan mo sa kwarto niya yung tatay mo. Di ba? Parang anong tawag doon, Darlene? Parang hindi ko ma-imagine. Diba? Nasa iisang bubong kayo. Nasa iisang bubong kayo. Di ba? Yun po yung matindi doon eh. Noong una, once a day, pinapasyalan, tinatanong. Naging once a week, hanggang naging once a month na lang ho. Ito matindi, Darlene. Dahil nga sa katandaan ng tatay, baka pag kumakain siya, di ba? May sakit na rin. Ganon. Alam mo bang bumili sila ng isang plastic para sa lalagyan ng kanyang pagkain upang hindi raw ito mabasag? At ang hindi rin ito, at nagbibigay sa kanya ng pagkain ay ang kanilang katulong. Araw-araw, kasambahay. Ito na matindi. Pagkalipas po na maikling panahon, inamatay ho ang matanda. Pagkatapos ng pagdadalamhati, ay nagtungo ho yung anak na lalaki sa kwarto ng kanyang ama upang linisin at ibalik muli ang kwarto sa kanilang driver. Nakita ho ng lalaki na hawak-hawak ng kanyang batang anak yung plastic na kinakainan
ng kanyang lolo. Mhm. Sabi nung ama ng bata, "Nak, ba't mo hinahawakan yan? Ipatapon na yan sa katulong." Ganun. "Ba't mo hinahawakan yan? Alam mo ba, patapon na yan sa katulong." Pero hindi pumayag Mhm. yung kanyang anak. At sabi ng anak, "Excuse me po." Sabi nung anak, "Ay, ano ka ha?" Teary-eyed. Sabi nung anak sa kanyang ama, "Ito po ay itatago ko." Mhm. Sabi niya. So nagtataka yung ama, yung tatay. Parang, Bakit kayo tatago? bakit ko naman itatago? Yan eh, luma na yan. At ano mapapala mo dyan? Sabi niya, Darlene. Mhm. Alam mo, sabi ng anak, Mhm. "Itatago ko po ito para sa iyo." Gets nyo? Para kapag ikaw ay matanda na, ay dito ko din ilalagay ang pagkain mo tulad kay lolo. Agad hong napaiyak ang lalaki at halos hindi siya matigil sa kaiiyak dahil sa kanya narinig, ngunit huli na ang lahat dahil wala na ang kanyang tatay. Tindi, di ba? Mhm. So, ang mensahe po dito, punong-puno ng aral, bilang isang anak. Excuse me po. Ay nararapat po tayong mga anak na maging mabuti sa ating mga magulang. Bigyan ho natin sila ng oras, ng panahon, pagmamahal, at pagpapahalaga. Diba? Sabi nga ho nila ang pagsisisi ay nasa huli. Ano, kakantay mo na lang yung awitin ni Martin Rivera na kahit isang saglit? Oh. Sana, di ba? Ika'y muling makita. But it's too late. Too late to hero. Grabe, no? Yung sinabi ng anak sa kanya, itatago niya yon para pagtanda ng tatay niya, yun din ang gagamitin niya para sa pagkain. Dito po sa usaping ito, sana'y maging mabait po tayo sa ating mga magulang. Kapag ang isa sa kanila, o kapwa sila ho, dalawa ay umabot sa katandaan sa ating buhay, huwag ho tayo magsalita ng walang, sabi ho, paggalang. Huwag natin silang pagagalitan. Bagkus ho ay mangusap sa kanila sa paraang marangal. Yan bang, Darlene, huwag natin silang sasaktan. Huwag natin silang paiyakin. Sabi ko nga ho sa inyo, kung may panahon tayo para sila po ay pasyalan, sila po ay puntahan, hindi lang ho minsan sa isang buwan, kung pwede natin silang arugain, di ba? Ang sarap kayang may magulang sa loob ng bahay, Darlene. Kasi may mabibiro ka, Oo. may maaakbayan ka, may kachika ka, kwakwentuhan ka, kakulitan mo. Diba? Alam nyo, naiinggit ako sa mga may magulang pa. Bilang isang anak na wala na hong magulang. Kaya ako, mahal na mahal ko yung biyanan ko si Mama Francing. Ako lang kaya nangungulit dun. Isa, binubuisit ko siya. Hindi naman siya naiinis sa akin. Love na love ko yan si Mama Francing. Love na love din ng asawa ko yan. Kahit siyempre minsan may kakulitan din. Pero kasama yan sa relasyon at sa pag-aaruga sa kanila. 'Di ba? Kaya habang may panahon pa, kayong mga anak bigyan ho natin ng panahon ang ating mga magulang. Wag puro trabaho, wag puro pang sarili. 'Di ba? Dahil nakasulat sa Biblia, lalo na ho sa mga nananakit sa mga magulang, sinasaktan physically, emotionally. Tandaan niyo po ito. Ang sabi ho sa Biblia, igalang mo ang iyong ama't ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangakong ikaw ay giginhawa at hahabang iyong buhay sa lupa. Amen? Amen. Sa mga magulang naman, huwag tayong gumawa ng mga bagay na kagagalit ng ating mga anak. Sa halip, palakihin natin sila ayon sa disiplina at kataruan ng Panginoon. Di ba? Amen? Amen. So, vice versa.
ang pinag-usapan natin. Sana po may napulot tayong aral today, di ba? Sa mga anak na minsan walang oras sa kanilang mga magulang. Hindi po habang buhay na sila po ay nandyan sa tabi natin. Darating at darating ang araw na sila po ay papanaw. So kayong mga anak tulad doon namin, if you have time to visit or you have time to be with your parents, go. Diba? Forget about enjoying your life with your friends outside. Yung mga mahilig liwaliw dyan na laging kasama ang mga kaibigan, be sure na kahit siguro twice a week. Diba? Twice a week. Kung pwede, madaan kayo, daanan nyo. Kumusta kayo dyan? Or may video call tayo, video call natin kung masyado tayong malayo. Pero have time to go and visit them because your presence is Importante. kaibigan, importante. Yung mahawakan kanila, makita kanilang mga anak nila, at napapasayo ho sila. Amen? Amen. Sige. Dahil dyan magandang umaga po sa inyo lahat. Kala po may natutunan tayong araw today. Tandaan ninyo, ang magulang ay iisa lang. Diba? Tuwing mag-birthday, sabihin mo, happy birthday to my dear mother, father. Napakabait po niyang blouse. Sunungaling ka. Ayaw mo nga magpakita Hindi mo nga mapasyalan Masyado kang busy sa pagpapayaman mo Di ba, Darlene? Correct. Ganon ho yun. Ngayon kung wala talaga, kunin nyo na sa bahay ninyo. Alagaan ninyo bilang isang anak. Mga kaibigan. Oo, huwag nyong kagagalitan. Isipin nyo yung sakripisyo ho niya sa inyo. Nung kayo ay pinanganak hanggang nung kayo lumaki. Ganon yun. Di ba? Oo, hindi mapapalitan ng sakripisyo ng magulang sa mga anak. Tandaan nyo yan, mga anak. Mga anak, Joel Gorospe at Darlene Huwag Olaño niyong pagdamutan. Okay. Huwag niyo silang pagdamutan. Huwag niyo silang sasaktan. Huwag niyo silang pagsasalita na masama. Di ba? Huwag niyo silang ituring na waste of time. Dahil kung wala sila, wala kayo. Maniwala kayo sa amin. Sa mga nakikinig ngayon, bato-bato sa langit, tamaan ho sana kayo. Opinion mo, opinion ko. Yan nababalitaan ako Yung mga nababalitaan natin na sinaktan yung yung magulang, dinala sa ganito, sa home for the aged, para hindi sila maistorbo. Di ba? Totoo naman Ganun o Hindi pinapasyalan, basta pinapadala na lang ng pera. Ganun. Hanggat kaya nyo, gawin ninyo. Inuulit ko yung salita ng Diyos yung batas, igalang mo ang iyong ama't ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangakong ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay sa lupa. Tandaan nyo yan. Ano man ang magulang ninyo, kasi hindi maiwasan, Darlene. Kanya-kanyang ugali tayo, di ba? Totoo yan. Sige.